Swak ba kayo sa isa't isa? Yun yung tanong mo. Kasi pilit mo, nawawala na yung attraction nyo sa isa't isa. Kaya napapatanong ka nito, kaya nga kinlik mo tong video natin. Well, good thing, sasabihin ko sa'yo yung mga reason kung bakit hindi kayo swak. Now, kung nagtatanong ka ng reason kung swak ba talaga kayo, malamang yung kabaliktaran ng babanggitin ko dito yung magpapatunay sa'yo o senyales na swak kayo dalawa sa isa't isa. Pero ngayon, pag-uusapan lang natin kung ano yung mga senyales na hindi kayong swak o sakto para sa isa't isa. Kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga to, tara kapatid, usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. I-upload pa natin sa inaharap. Well, ang unang-unang senyales na hindi talaga swak sa isa't isa ay yung hindi nyo maintindihan yung isa't isa. Diba? Hindi mo siya maintindihan kung bakit niya ginagawa yung bagay na ginagawa niya. Kung kahit anong figure out mo, hindi mo talaga magets. Diba? Ikalawa, pakiramdam mo, ibang-iba kayong dalawa sa isa't isa. Yung tipong wala halos kayong pagkakaparehas. Diba? Yung hindi kayo magkasundo sa maraming bagay. Marami kayong pinag-aawayan dahil marami kayong misunderstanding dahil hindi nyo nga maintindihan yung isa't isa. Masyado kayong different from each other. Yung tipong kahit isang beses man lang hindi kayo magkatugma ng desisyon o kagustuhan. Yan yung ikalawang senyales. Ikatlo, sinusubukan yung baguhin yung isa't isa at hindi kayo lumalago at natututo ng magkasama. Alam niyo naman kasi kapatid na kapag gusto mong baguhin yung taong mahal mo base sa perspective mo ng gusto mong mahalin, malamang sa malamang hindi siya yung tamang tao para sa'yo o hindi ikaw yung tamang tao para sa kanya. Kasi hindi mo siya kayang mahalin sa kung sino talaga siya, kung ano talaga siya. Pinipilit nyong baguhin yung isa't isa sa way na hindi nyo magugustuhan. Imbes na tulungan yung isa't isa na mag-grow, matuto sa mga bagay na nangyari sa nakaraan at maging better ka ngayon, maging better kang partner para sa kanya, maging better siyang partner para sa'yo. Ang ginagawa mo, binabago mo siya ng tuluyan. Kung saan hindi niya na makikilala yung sarili niya eventually. Kapag ganyan yung pakiramdam nyo para sa isa't isa, malamang sa malamang, hindi kayo para sa isa't isa. Ika-4, nagkakaroon kayo ng peace of mind kapag iniiwasan nyo yung mga problema. Iniiwasan na. Imagine, iniiwasan mo yung problema imbis na harapin. O halimbawa, may mga conflict kayong dalawa. Imbis na ayusin yung conflict, ang ginagawa nyo, hindi na lang kayo nagpapansinan. Ginagawa nyo, hinihintay nyo na lang maayos yun kung sino yung mag-a-adjust, sino yung willing mag-give, diba? At okay lang sa inyo yung ganong sitwasyon. Malamang sa malamang hindi kayo komportable sa isa't isa yan kapag gaganyan at hindi kayo compatible kasi hindi nga talaga kayo swak sa isa't isa. Ika-5, hindi ka talaga attracted sa kanya. Yung tipong hinahanapan mo ng reason kung bakit mo siya nagustuhan. Yung tipong yung ideal person mo hindi man lang tumugma sa kanya kahit isang beses. Yung tipong lahat ng bagay na ginagawa niya hindi okay para sa'yo. Kapag ganyan, malamang sa lamang, hindi siya yung swak para sa'yo. Pwede nyo i-workout yan, pwede nyo pilitin yung sarili nyo na magustuhan yung isa't isa. Pero eventually, magiging conflict yan, magiging reason yan para bumitaw. Kaya kapag nakita mo na itong mga senyales na to, it's up to you kung bibitaw ka na o hindi. Pero garantisadong hindi magiging maganda yung resulta niyan kapag pinilit nyo pang ipaglaban at ramdam at kita nyo na hindi talaga kayo compatible sa isa't isa. I hope nabigyan ko kayo ng insight ideas o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko kayo ng insight ideas o tips, please help me share your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.